Gusto mo ba na lahat ng mga sakripisyo mo as an OFW magbunga na? Yan ang nangyari kay Jerlyn. Here with Miss Jerlyn, dati po siyang OFW from Saudi. Reality ng OFW, sahod, padala. Ay parang paulit-ulit yung circle ng buhay ko na walang nangyayari. Kaya kung ikaw, ilang buwan ka man, taon ka man, alam ko naman na bago ka pumunta dyan sa ibang bansa, may pangarap kang dalay na. Kaya ang gagawin mo dyan, kung paulit-ulit yung cycle ng buhay mo din na walang nangyayari, wala kang ipon, yung gusto kang umuwi for good, gusto mong makayasama yung pamilya mo, yung anak, hindi mo siya magawa kasi wala ka pang savings. Sa 4 years kong pagtatrabaho abroad, may mga nangyaring challenge na hindi ko inaasahan. Biglang nawala yung nanay ko. 3 years akong nasa abroad, I think 1 year na lang mag-for good na ako. Hindi ako nakauwi dahil nakakontrata pa. Nakakontrata ako, wala akong ipon. Sabi ko, ang ipamasahe ko at iuuwi ko, ipadala ko na lang. Kaya nga nag-abroad ako para sa pamilya ko, pero mawawalan pa lang ako ng magulang na hindi ko pa nakikita. Hindi ako habang buhay na magtagal talaga sa abroad. Kaya yun yung time na nag-decide ako na gagawin ko ito. Grabe yung resulta na binigay sa akin kasi ang kinikita ko dati sa abroad is almost 18,000 per month. Pero ngayon, grabe ngayon, pangatlong cheque ko na to, ito sa POS, so at 1 month income. Almost 2 years ko kikitain sa abroad. Ang kailangan mo lang talaga is sabayan at samahan mo kami dito. Kasi at OFW, pag-uwi mo sa Pinas, hindi mo nakikitain yung kinikita mo sa abroad eh. Tama. Kaya yun yung pinaka mas maganda at naipamana mo sa mga anak mo. Yung opportunity at negosyo na gagawin mo. Marami na nagsimula at umaasenso dito sa Prime Online System.